Samantala, balikan na natin si Haji Caaminio at si Bianca Piedad na nandyan sa may Bayanihan Challenge sa 13 Martes, Cavite at alamin natin ang mga iba pang kaganapan doon. Haji at Bianca. Salamat, Kirby. Nagpapatuloy nga ang coverage ng Challenge 2013 dito sa 13 Martes, Cavite. At Bianca, sa kabila ng mainit na panahon na ating naranasan dito mismo sa ating kinalalasan, ay talagang tuloy-tuloy lamang yung bayanihan na nakikita dito sa ilang mga volunteers mula dito sa lalawigan ng Cavite. At mabanggit lamang natin, Bianca, ito pong Bayani Challenge 2013 ay isang partnership po sa pagitan ng Pilipinas natin at ito pong Presidential Communications Operations Office sa ilalim po ni Secretary Sunny Coloma at nito pong Gawad Kalinga. Ayan, kanina lamang nakausap natin, Bianca, ito si GK founder Mr. Tony Melato. At ito, nasa likod natin itong mga hyper pa din sa kabila ng mainit na panahon na Kirby. At talagang energetic itong mga nasa likod namin. Papakilala namin sila. Ayan, ito ang Team USA ng Gawad Kalinga. Ayan, sila ang Team USA ng Gawad Kalinga. So, ibig sabihin, hindi lamang po dito sa Pilipinas, meron din po tayong Team USA. Mga representative po sila mula sa ibang bansa. Makakausap natin ngayon upang i-share nila yung kanilang mga experience dito nga sa 5-day activity ng Bayani Challenge 2013 ay itong si Tenzin Chosang, ayan, ng Team USA. Ayan, dito siya sa tabi natin. Hi, Tenzin. Ayan. Can you describe us the experience here? Yeah, GK was really amazing. We were supposed to build a lot of land on that side, but the Navy took over, so we ended up actually kind of moving around everywhere. We helped all the locals out with different places. It was really nice building our bonding experience with just not just the other volunteers from all over the Philippines, but the community here that lives here in this area. It's really amazing. All right, how long were you guys volunteering for Gawad Kalinga? Well, this is actually my first time. I've only been here for 5 days. I think Julius is the second time, so I'm pretty new to it. Ayan, at nakausap nga natin itong si Tenzin Chosang, itong representative. Ito, siya yung nagsisilbing representative ng Team USA, pero lahat sila ay talagang hyper pa din hanggang ngayon. At actually, mga winners ito, Kirby, sa ginanap na Master Cusinero Cooking Competition. Ibig sabihin, mga mahuhusay pa lang magluto, itong mga Team USA na ito. So, pero ang purpose kasi ng kanilang pag-volunteer, hindi po yung kasiyahan, hindi po yung mga nakakatuwa, hindi po yung mga kasiyasiyang mga aktibidad yung kanilang pinunta dito, kundi po yung ang pinunta po nila dito ay ang pagtulong po para sa mga benepisyaryo ng mga itatayong mga bahay dito. Siyempre, nandun na din po yung katuwaan, pero ang higit po sa lahat, ang pinaiiral po natin dito ay ang tinatawag natin na bayani. Ayan, at ang pagtutulungan. At siyempre, gaya nga ng nabanggit ko kanina, 2 taon na nga po, 2 years na po itong partnership sa pagitan ng Pilipinas natin, nitong Gawad Kalinga at ng PCOO ang Sunny Coloma. So talagang kumbaga, we're looking forward na mas magtatagal pa yung partnership nito, Bianca. 2 taon pa lamang, pero talagang malaki na, malawak na itong partnership ng tatlong ito para nga sa tinatawag natin na bayan. And this year, they have around 100,000 volunteers and 1,400 for the province of Cavite and 700 for this site only. Sa site lamang na ito, Bianca, ibig sabihin 1,400 dito lamang sa lalawigan ng Cavite yan, 1,400 volunteers po yung registered na nagtungo dito sa 13 Martires City sa lalawigan ng Cavite. At samantala, maidagdag ko lamang, tinataya pong a total of 37 sites sa loob ng 33 lalawigan. Ito pong nag-participate sa 2013 Bayani Challenge, which was sponsored nga ng tatlong nagkaroon ng partnership. At samantala, dito po sa aming site na kinatatayuan namin mismo ay tinatayang 4 na pong bahay po yung itatayo ng Bayani Challenge po na ito. Pero sabi po ng mga nakausap natin kanina, 500 kabahayan po yung kayang i-accommodate o yung kaya pong itayo dito mismo sa site lamang na ito sa barangay Hugo Perez sa 13 Martires dito nga po sa naturang lalawigan. Napakarami mga volunteers, Bianca, yung mga nag-register para nga dito sa Bayani Challenge. Ibig sabihin, hindi pa rin namamatay yung spirit
spirit ng pagtutulungan. Kung sinasabi nila yung iba daw yung ibang mga kababayan natin na hindi na tumutulong, pues nagkakamali sila. Sapagkat dito lamang libo-libo na nga ang nag-volunteer upang makatulong para sa mga kababayan natin na salat sa buhay. Yes, at ayon nga doon sa mga past volunteers, ang volunteerism, ito daw ang key to the permanent dismantling of the unjust structures in the country. At kaugnay nga niyan, Bianca, makakausap natin ang isa sa military. Yan. Siya po ay ang South Luzon commander po ng South Luzon Command na si Major General Cesar Ronnie Orgullo. If I'm not mistaken, sir. Good afternoon. Good afternoon. Opo. Sir, paano po natin may describe yung salitang volunteerism, lalo na po sa hanay po ng military? Una-una sa yung katagang volunteerism, ito yung pag-uudyok ng isang tao na sa buong puso niyang ginagawa ang kanyang turon bilang citizen ng bansa. At yon ay ang pag-uudyok sa kanya ay wala sa kanyang yung tinatawag na kapalit. At ito ay bagkus ginagawa niya buong buo at walang kumbaga kapalit na kanyang itinatama sa kundi ang kanyang spirito mismo ng pagkatao niya bilang Pilipino na tumulong sa nangangailangan. Sir, narito na din po tayo sa mismong site po sa 13 Martires. Ano po ba yung ating maitutulong ng militar po dito sa mismong site ng sa Barangay Higo Perez? Alam nyo yung partisipasyon, lalo-lalo na ang Philippine Navy dito sa pag-build ng mga houses dito sa 13 Martires. Ang kabuuan ng AFP ay isang big partner tayo ng Gawad Kalinga. At ito ay isang bahagi lang ng AFP, yung component ng Philippine Navy. Sa ibang areas na lalo-lalo na kung nasaan sa kalabundukan at karamihan doon ay pinagmamansid at sinisecure ng ating hukbong sa ang ating hukbong katihan ng Pilipinas o ating Philippine Army. Doon naman tumutulong ang mga units, ang mga brigade, battalion, and even division para sa ganon itong areas na pwede nilang mag-build ng similar structures, no? At ito yung panimulain upang maging matahimik ang isang lugar. So sir, dun sa five days long na challenge, wherein nasukat yung endurance, yung courage and love of country, paano nyo naipakita itong values na ito? Ito yung sinasabi ng yung volunteerism, attitude na kahit nasa tagiktik ng init ng araw o sikat ng araw o umulan man dyan, nandyan yung ating mga kasundaluhan at kung saan loob nila ginagawa upang makamit nila o matapos nila according to the schedule na inano sa kanila, which is sabi nila 5 days nga, matatapos nila yung portion namin. Sir, mensahe na lamang po para sa ating mga kababayan na nanonood po sa ating kanilang mga kababayan. Baka po may gusto po kayong sabihin at maudyokan nyo na po sila na mag-volunteer din sa mga. Ang sabi natin, lahat tayo ay isang bayani. Pinapakita natin kabayanihan natin sa panimulat, hindi lang sa isip, sa salita. Pinaka-importante pa yung gawa. Yung hindi tinatawag nating no action talk only, but less talk, more action na tinatawag. At ang AFP ay nakahanda dito upang sa ganun makatulong na maigi. Ang manpower namin ay nandyan lang. At ang kailangan lang natin ay mga materyales at tulong-tulong at marami tayong magagawa para sa komunidad. Maraming salamat po, sir, sa inyong karanasan na binahagi sa amin ngayon. Napakalawak na karanasan ni Sir. Yan po si Major General Cesar Ronnie Orgullo. Siya po ang commander ng South Luzon. Yan, maraming salamat po, sir. Maraming salamat, sir. Thank you po. Gaya nga nung sinasabi Bianca na itong si Major General, ang importante nga dito yung pagtutulungan volunteerism sa isa't isa. Ibig sabihin, hindi pa namamatay yung spirit of bayanihan. Ayan. At mabanggit ko lamang din, Bianca, ito pong Bayani Challenge ay ginawa po upang ma-showcase, ma-showcase yung bayanihan at syempre yung pagmamahal natin sa bansa. Kasi sa pamamagitan ng mga pagsasakayo sa mga eskwelahan. At maliban sa pagsasakayo sa mga eskwelahan, meron din tayong pagtatanim ng mga puno. Ayan, kumbaga yung mga makakatulong din sa bayanihan.
At maliban pa dyan, syempre maliban sa pagsasaayos ng mga pagkukumpuni, no? Pagkukumpuni ng mga eskwelahan, nariyan din po yung paglilinis ng kapaligiran at yung iba pa pong mga climate change mitigation. Bayani Challenge. Siyempre, maraming salamat po. At sa 2014, ito nabanggit din kanina ni Mr. ni Meloto na inaasahan nilang 300 sites na po yung kanilang mapupuntahan sa susunod na taon. Kasi ngayon, sinasabi 37 sites lang. So ngayon, ang sinasabi niya kanina, base na rin sa interview natin, 300 sites ang kanilang target. So mas malawak, mas malaki, mas marami yung mga mag-volunteer dito sa Bayani Challenge ni Bianca. At ito pa rin ay upang makilala ang ating bansa sa Asia at hindi lamang sa Asia kundi sa buong mundo. Tama ka dyan. And syempre, hindi naman makukumpleto, no? Hindi makukumpleto itong Bayani Challenge 2013 kung hindi rin dahil sa mga kasiyahan, sa mga konsyerto na sinasagawa. Actually, Bianca, nag-cover kasi ito ng nakaraang Sabado dito sa may Intramuros, Manila. Isa din yun sa mga sites nitong Bayani Challenge kung saan ay iba't ibang mga OPM bands, mga OPM artists yung nagpapakita ng kanilang husay sa pagkanta at syempre parang naging masiyahan yung ating mga kababayan na nagvo-volunteer. Ika nga para sila yung maganahan din naman sa kanilang pagkanta. Ganahan sa kanilang 5-day activity, syempre hindi naman mawawala yung mga kasiyahan. At para naman sa mga bata, hindi din mawawala itong mga palaro para sa mga bata. Iba't ibang mga palaro yan. Nandiyan yung mga agawan buko, Bianca, no? At talagang nasiyahan yung mga bata. Kanina actually nagsagawa din ng mga palaro dito sa 13 Martires. So talagang makikita po natin na bukod sa kanilang pagbabayanihan, nag-enjoy po ang lahat ng nagtutungo dito. So syempre pinapaalalahanan din natin yung ating mga kababayan na sa 2014, makisali na po kayo dito sa Bayani Challenge nang sa gayon ay mas marami pa pong volunteers yung makakapunta sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Maging sa iba't ibang panig ng mundo ay marami din pong mga nagsisitungo dito, Bianca. Okay. At pagkatapos nga ng maghapong activity at week-long activities, ay nagdiwang ang Nation Builders dito sa Gawad Kalinga ng kanilang Boodle Fight. Ito yung tradisyon nila na after ng 5 long na paggawa, nagkakaroon sila ng Boodle Fight kung saan sama-sama sila kumakain. Kanina nasaksihan natin yung Bianca. At talagang lahat excited. Deserve naman talaga nila. Deserve nila yung Boodle Fight na yan sapagkat sa dami ng ginawa nila, Bianca, sa dami ng napagpulingan nila, deserve naman talaga nila yung Boodle Fight. Kitang-kita natin na nasiyahan talaga silang lahat. At talagang lahat ay bukod sa nag-enjoy nila. And it's really more fun in the Philippines kasi hindi lang mga Pilipino yung nakisali dito sa paggawa ng bahay para sa mga informal settlers natin mga kababayan dahil nandito rin ang ibang nationality tulad ng mga Canadian and Americans. Actually, kanina nakausap natin si Ana, yung Russian na nakausap natin kanina. At talaga sinabi niya na bagamat ibang lahi sila, talagang nakagawian na nila yung pag-volunteer dito sa Gawad Kalinga. So talagang malaking bagay yung pagtitipo na ito. Lalo pat bukod sa pagtutulungan, bukod sa naipopromote natin o baka naipopromote na rin natin yung Pilipinas sa ibang bansa para sila naman yung pumunta dito at magkaroon ng tinatawag na volunteerism from other countries papunta dito sa ating Pilipinas, sa ating bansa, which is talagang malaking tulong hindi lamang sa bayanihan kundi maging sa spirit of yung tourism natin na tinatawag. At maidagdag ko lamang, Bianca, mahal na araw na nga ngayon, so ngayon ay yung tinatawag natin na Semana Santa, which is Miyerkules Santo. Magandang bagay po ito, magandang paraan po itong pagbabayanihan upang tayo po ay makapagnilay-nilay at syempre magandang paraan din po ito na nailalaan po natin yung panahon ng pagtulong dito nga po sa nagaganap na Semana Santa. Kumbaga, sakripisyo. Sakripisyo na rin yun. At syempre, maidagdag ko lamang, ito pa, may mga nag-share kasi, Bianca, sa ibang mga lugar. Kasi, kinover ko si itong Bayani Challenge na ito. May mga nag-share sa atin doon, itong yung isang babae doon na nakalimutan, si Charina, yung si Charina Betania nag-share sa atin, isang 33
at talagang sinabi niya na talagang naging malaking tulong itong volunteers na ginawa nila. Grupo sila ng kababaihan kung saan ay talagang isinantabi muna, hindi naman isinantabi, kumbaga ay naiwanan muna nila yung kanilang mga anak sa kanilang mga bahay at may mga nag-aalaga naman daw sa kanilang mga anak. Pero sabi po talaga nila, malaking bagay yung naging pagtulong nila dahil natuto po sila ng tinatawag na mga skills training, natuto sila ng mga seminar sa pamamagitan po yan ng paggawa ng mga fabric conditioners at paggawa din ng mga sabon at iba pang produkto na kapakipakinabang at kanilang maibebenta nang sa gayon ay magkaroon sila ng karagdagang mga budget yan. Okay, at kagaya nga ng pagtitipon-tipon dati ng milyong tao sa EDSA para sa social change, ang Bayani Challenge ay nagsisilbing revolusyon para naman sa kahirapan. Ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng malusog, makatao at nurturing community. So with this, let us all become a modern-day hero. Maganda na yung tinuran Bianca. Actually, tama yan sir, di ba? At kanina nakausap din natin si Team Pinoy Senator Balbama Aquino. At talagang siya pala, Bianca, ay talagang matagal nang tumutulong dito sa Gawad Kalinga sa kanilang mga aktibidad. At talagang bata pa lang daw siya, ay talagang likas na sa kanya yung pag-participate dito sa Gawad Kalinga. Ibig sabihin, hindi lamang naman po ibig sabihin na kilalang tao ay hindi na po nagpa-participate dito. So, ibig sabihin, pampubliko, pampribado, lahat po ay welcome na welcome dito sa Bayani Challenge 2013. Maging sino ka man, ayan sabi nga sa isang kanta, maging sino ka man, pwede ka dito mag-volunteer sa Bayani Challenge 2014 na sa susunod na taon na yan. At sa mga nakalap din natin mga impormasyon, Kirby, Sandro at Princess, sa iba nating mga nakalap na impormasyon sa lalawigan, dito po sa mga lalawigan ng Nueva Vizcaya, tuloy-tuloy din po yung mga pag-volunteer sa lalawigan kung saan tinatayang 300 mga volunteers yung registered na naroon ngayon at talagang nagtatayo na sila ng mga bahay para nga sa mga tinatawag natin na beneficiaries. At syempre, itong mga beneficiaries na ito, Bianca, ay pinagpipilian nga kung sino yung mas deserving para nga dito sa mga itinatayo mga bahay. Iba't iba o maraming mga bahay yung itinatayo sa iba't ibang sites dito sa Pilipinas kasi nationwide ito. Ayun. Yun nga, at sa buong Pilipinas, yun nga po, uulitin lang natin, meron tayong 37 sites sa 33 probinsya. Oo. At gaya na nakikita ninyo sa inyong mga television screens kanina, doon sa ating playback, nakikita ninyong abalang-abala pa rin, ang tropa ng ating Philippine Navy sa pagtulong sa pagtatayo ng mga bahay. Nariyan yung mga paglalagay ng mga paghahalo ng mga semento, nariyan, papakita lamang natin maya-maya lamang yung video ng ating paggawa ng Philippine Navy ng ating mga bahay. Yan, nakikita nyo na po na tulong-tulong po sila. Talagang sa kabila ng mainit na panahon na naranasan natin dito, hindi natin malaman kung ilang degrees na ba itong panahon dito, pero talagang kitang-kita naman natin na wala silang kapaguran sa pagtulong. Kitang-kita po natin yung bayanihan, kitang-kita po natin yung pagtulong, at kitang-kita po natin na lahat po sila ay nagtutulungan gaya na lamang po ng inyong nakikita. Hindi po sila napapagod sa pagtulong para sa ating mga salat sa kabuhayan na ating mga kababayan. At gaya po ng inyo nakikita, yan po yung mga naitatayo na po ngayon. Nagsisimula na po silang magtayo ng mga hollow blocks. So napakabilis ng Napansin ko lamang, Bianca, napakabilis ng proseso ng paggawa ng mga bahay na ito. Kung yung ating makikita, baka by next week o kaya sa ilang mga susunod pang linggo ay maayos na itong mga bahay na ito at maaari nang matirhan ng sino man yung mga beneficiaries na mapupunta dito sa 13 Martires City. Sana nga ay matupad ang goal at layunin ng Gawad Kalinga para sa ating bansa. Oo. Okay. At maging kami ni Bianca dito, gusto na rin namin tumulong dito sa mga nagtatayo na mga. Gusto na rin namin makisali sa paglilinis. Kasi kanina kitang-kita natin, lahat po nang nandito, kahit sino, babae, lalaki, may mga bata pa nga po kaming nakita kanina, talaga pong tumutulong sila sa paglilinis ng kapaligiran, tumutulong po sila sa kung ano man po yung maaari nilang gawin dito. So lahat po ay welcome, maging kayo, Kirby, Princess, Sandro, welcome na welcome kayong pumunta dito kung gusto ninyong sumunod dito. Kaya naman atin nang anyayahan yung ating mga kababayan, Bianca? Okay, naanyayahan po namin kayo na sumama at makitulong, makiisa sa paggawa ng malusog at magandang komunidad para sa ating mga kababayan. Tama ka dyan, Bianca. And syempre, ayan po muna ang latest. Mula po dito sa Barangay Hugo Perez, dito sa 13 Martires City, sa lalawigan ng Cavite. Ako po muli si Haji Camino. At ako si Bianca Piedad. At ito po ang special coverage ng Telebisyon ng Bayan para sa Bayani Challenge 2013.